Ang kwentong mapapakinggan natin sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Paterno. Nangyari ito taong 1977 sa lugar ng Isla ng Ticao, Masbate. Sa mga panahong ito ay nasa edad 50 anyos na si Paterno. Kasama niya sa bahay ang asawa na si Brenda at ang nag-iisang anak na si Isidro. Ang kanyang anak ay binata na at nasa edad 20. Ngunit dahil sa labis na pagmamahal niya dito, hindi niya ito kailanman binalak na isama sa kanyang ginagawa. Dahil si Paterno ay isang antingero subalit may kaalaman siyang gamitin ang kakayahan sa kanan man o kaliwa. Ang rason kung bakit ayaw niyang ipamana sa anak ang kaalaman dahil nais niya itong mabuhay ng normal. Para kasi kay Paterno, hindi normal ang buhay ng sinuman kapag may ugnayan nito sa mundo at nilalang na hindi pangkaraniwang nakikita ng lahat. Sa katunayan, simula nang mag-asawa siya ay nais niya ng talikuran ang kakayahan, ngunit sadyang hindi siya tinitigilan ng kapalaran. Kahit ilang beses niya nang tangkain na ilibing ang kakayahan, pagkakataon na mismo ang nagtulak sa kanya upang muling hukayin at balikan ang kaalaman. Kaya naisip na lamang niya na mas mabuting isama niya na lamang ito kapag siya ay pumanaw. Hindi naman lihim sa kanyang mag-ina ang kanyang ginagawang pagtugis sa mga nilalang ng dilim. Pero ibang usapan na kapag ginagamit niya na ang kapangyarihang itim. Ito ay hindi niya ipinaalam sa kanyang pamilya. Aminado si Paterno na may mga pagkakataon sa kanyang buhay na kinakailangan niyang gamitin ang kaalaman sa kaliwa. Hindi rin kasi maiiwasan na may nakakaalitan nitong si Paterno. Hindi naman siya kasing bait ng santo upang palagpasin na lamang ang mga bagay-bagay. Isang araw, kinausap niya ang kanyang anak dahil sa balak nitong magtungo sa hilaga ng isla. Isidro, ano itong sinasabi ng nanay mo na may pupuntahan kayo ng mga kaibigan mo sa hilaga? Opo, Itay. Hindi ko pa po pala nasabi sa'yo. Hindi naman kami magtatagal doon at babalik din kami ng hapon. Di ba noong ko pa sinabi sa'yo na huwag kang pupunta sa bahaging iyon? Hindi mo gugustuhin ang mga nakatira doon, Isidro. Itay, may mga kaibigan po ko na taga doon. At ano naman po ang ibig ninyong sabihin? May mga aswang, engkanto o demonyo po bang naninirahan doon? Hindi ko nagugustuhan ang tabas ng dila mo . Kung makabanggit ka sa mga nilalang na yon, parang ordinaryo lang. Alam ko po ang ginagawa ninyo, Itay. Pero hindi naman sana maging dahilan ito para malimitahan ang buhay ko. Hindi ko nililimitahan ang buhay mo, Isidro. Pinoprotektahan lang kita. Basta hindi ako pumapayag na magpunta ka doon tapos ang usapan. Kung hindi ninyo na itatanong kung bakit ganoon na lamang ang pagpipigil ni Paterno sa lugar na yon dahil doon niya naranasan ang labanan na muntik nang tumapos sa kanyang buhay noong binata pa lamang siya. Doon niya nakatagpo ang haring gabunan na may mga kampo ng mangkukulam. Tandang-tanda pa ni Paterno ang muka ng gabunan nang ito'y tumakas at nag-iwan ng nakakakilabot na mga tingin. At sa loob ng mahabang panahon ay hindi na sila muling nagtagpo ng gabunan na yon. Kinabukasan ng umaga, dumating sa bahay si Paterno. Bitbit ang lambat mula naman sa pangingisda. Napansin niya na wala sa bahay ang anak. Napasinghal na lamang siya nang malaman na tumuloy pala si Isidro sa parte ng hilaga. Wala na rin kasing nagawa itong si Brenda dahil hindi niya naman kayang pigilan ang anak. Galit man si Paterno, pero sa kanyang kalooban ay ang pagdarasal para sa kaligtasan ng anak. Nagwika din si Brenda na mga kaibigan ang kasama ni Isidro na kapitbahay lang din nila. Doon na lamang sa balkonahe si Paterno habang mahigpit na nakahawak sa haligi. Nang sumapit ang hapon ay nakatambay lang si Paterno
sa bakuran habang tinatanaw ang daan kung paparating na ba ang anak. Ito kasi ang oras na sinasabing uuwi ito. Subalit, nagtakip silim na pero hindi pa rin nakakauwi si Isidro. Naging aligagana si Paterno, pati ang misis niya. Pero nagpakatatag pa rin siya. Umaasa na sa loob ng ilang oras ay masisilaya na ang anak. Subalit natapos na lang ang magdamag pero wala ni anino ni Isidro ang nagpakita. Kaya bago pa sumikat ang araw ay nagpasya na siyang hanapin ang anak. Dumaan muna siya sa bahay ng mga kaibigan at nagbabakasakaling naroroon lamang ang anak niya, ngunit pati ang mga magulang ay nag-aalala din dahil hindi rin nakauwi ang kanilang mga anak. Dito na tuluyang nagpasya si Paterno na magtungo na sa Ilaga, ang lugar na matagal niya nang iniiwasan. Tutungo na sana siya sa dalampasigan upang magbangka sa nais na pupuntahan ng makita niya ang iilang binata sa daan at isa dito ay ang kanyang anak. Nakangiti pa ang mga ito na bumati sa kanya, subalit bulyaw naman ang itinugon niya sa mga ito. Yumuko na lamang ang mga kabataan dahil sa sobrang hiya at takot sa tatay ni Isidro. Tahimik na naglakad ang mag-ama hanggang makarating sa bahay ang mga yon. Bakit mo ako sinuway, Isidro? Hindi mo lang ako sinuway. Hindi ka pa tumapat sa ipinangako mong oras ng pag-uwi. Alam mo bang labis na nag-aalala ang iyong ina? Pasensya na po, Itay. Nagkasarapan lang po kami magkakaibigan. Kaya po hindi na namin namalayan ang oras. Nakakatakot na po kasing umuwi kapag gabi na. At sa gabi ka pa natakot pero sa akin hindi. Sa susunod na saway mo pa ako. Umalis ka na nga sa harapan ko. Pumasok ka na ng kwarto mo. Alam ni Paterno na binata na ang anak, ngunit nang dahil sa takot niya na baka mapahamak ito, kaya siya ay naging mahigpit dito. Kinabukasan, naghahanda na siya upang mangisda. Ngunit may isang binatilyo ang patakbong nagsumbong sa kanya na ang kanyang bangka ay sinira ng mga dayong lalaki. Inatasan niya ang binatilyo na sabihin at ituro agad sa kanya kung sakaling makita o malalaman nito ang kinaroroonan ng mga tampalasan. Sa mga pagkakataong ito ay umiiral ang pagiging makakaliwa ni Paterno. Kung pagliligtas ng buhay ay kaya niyang isugal ang sarili, ganun din ang kaya niyang gawin kapag siya naman ang inaagrabyado o sino man sa pamilya niya. Matapos makausap ang binatilyo ay nagpunta agad si Paterno sa baybayin kung saan nakalagak ang kanyang bangkang palaisdaan. Ilang metro pa lang ang layo ay nakita niya na ang tagiliran ng bangka. Wasak at butas. Talagang sadya ang pagkakasira nito. Walang alam ang mga gumagawa nito kung sino si Paterno. Kung hindi nyo na itatanong, kinatatakutang antingero si Paterno sa kanilang lugar. Gawa na rin sa pagiging malupit nito sa pagpuksa ng kalaban. Wala ni isang tao ang lumapit, bagkus naroroon lamang sa malayo at nakatanaw sa kanya. Sa itsura ng bangka, kailangan pa ng halos 1 linggo bago ito makumpuni. Umabot na nga ng gabi pero hindi na bumalik ang binatilyo. Marahil wala pa itong impormasyon o di kaya ay pinagbabawalan ng mga magulang. Naiintindihan naman yun ni Paterno, kaya siya na lamang ang naghanap sa mga tampalasan. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya ang isang kamalig kung saan may mga kalalakihang nagkakantahan. Halata sa mga boses nito na nilamon na sila ng espiritu ng alak. Lumapit naman itong si Paterno at nakita niya mula sa ilaw ng lampara ang itsura ng mga ito. Ni isa ay hindi niya kilala. Tumugma ang mga anyo nito sa sumbong ng binatilyo. Ilang segundong nagkatitigan silang lahat bago may isa sa 5 kalalakihan ang nagyaya kay Paterno ng tagay. Imbis na abutin ang baso ay diretsyong nagtanong si Paterno kung sila ba ang sumira sa kanyang bangka.
Humalakhak lang ang mga ito na merong pangungutya sa mga labi. Bakit? Ano ngayon kung kami nga? Paharang-harang ang bangka, dadaan kami eh. Di ba mga kapatid? Baka gusto mong ikaw naman ang sisirain namin. Nagtawanan silang lahat habang si Paterno ay kumukulo na ang dugo. Wala naman siyang pakialam kung kaninong mga kamag-anak ito. Ang mahalaga para sa kanya ay mabigyan ng parusa ang lumapastangan sa kanyang kabuhayan. Habang tumatawa ang lahat, ay isa-isa namang itong nahulog sa kanilang kinauupuan. Ang pagtawa ng mga yon ay napalitan ng labis na pagtataka. Maya-maya pa ang pagtataka ay napalitan ng pagngiwi ng mga mukha dahil sa matinding kirot sa kanilang mga paa. Isa-isang tinitigan ni Paterno ang mga ito habang nag-uusal ng hindi naiintindihang wika. Habang tumatagal ay tumitindi din ang sakit na nararamdaman ng mga kalalakihan. Tila napawi ang espiritu ng alak na lumukob sa kanilang diwa dahil naman sa ginawa ni Paterno. Nagsisigawan na ang mga ito at nagmamakaawa sa antingero. Hanggang sa dumating itong si Doming, isa sa mga kakilala ni Paterno. Agad naman itong lumuhod at nagmakaawa na pigilan na ang kanyang mga kamag-anak. Hindi pa man niya alam kung ano ang ginawa nitong kasalanan ay humingi na agad siya ng pasensya. Naimbitahan lamang daw niya ito para sa darating na kapiestahan sa bayan. Kamag-anak mo pala ang mga kumag na ito, Doming. Pwes makinig kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 araw upang ayusin ang sinira ninyo sa akin. At sa loob ng 3 araw pero hindi nyo pa natatapos, ikaw na, Doming, ang magsabi sa kanila kung ano ang kaya kong gawin. Nauutal na sumagot at tumango naman itong si Doming dahil sa takot. Tumalikod si Paterno. Kasunod ay ang pagpawi ng nararamdamang pananakit ng mga kalalakihan. Pagkalipas ng 2 araw ay bumisita si Doming sa bahay ni Paterno upang ipaalam na natapos na nilang kumpunihin ang sira ng kanyang bangka. Sinabi na rin ni Doming na kasalukuyan ang naglalakbay paalis ng baryo ang kanyang mga kamag-anak na bumibisita. Hindi na lamang nila paaabutin pa ang kapiestahan ng bayan. Tanging pagtangulang ang itinugon ni Paterno. Kabado naman si Doming na umalis sa kinatatayuan nitong bakuran. Katulad naman sa pang-araw-araw ay balik sa normal ang takbo ng buhay nila. Si Isidro ay siya ang gumagawa karamihan sa bahay, tulad ng pagsisibak, pag-iigib at ang paglilinis ng bahay. Ayaw din kasi na iasa ng binata ang mga gawain yon sa kanyang ama, lalo na sa kanyang ina. Ilang linggo pa ang lumipas nang isang umaga ay kararating lang ni Paterno sa bahay. Napasinghot naman siya sa hangin dahil sa kakaibang amoy. At dito na nakumpirma niya na may aswang sa paligid. Agad niyang tinanong si Brenda kung may tao ba siyang napansin na umaaligid, subalit umiling lamang ito. Pati si Isidro ay ganoon din. Pero hindi maaaring magkamali si Paterno. Alam na alam niya ang amoy ng mga nilalang na yon. Hindi na lamang niya ito ipinaalam sa kanyang mag-ina upang hindi ito balutin ng takot. Nagtungo naman siya sa likod bahay at doon pasimpleng nagpalipad hangin, at kung may aswang sa paligid ay tiyak na madadali nito. Makalipas ang ilang minuto, nanatiling normal ang paligid. Pahiwatig na wala na sa malapit ang aswang. Inisip na lamang ni Paterno na napadaan lang ito. Subalit hindi lang pala, dahil makalipas ang 2 linggo, biglang nagkasakit itong si Isidro. Isang hapon habang nagpapahinga si Paterno ay ginising siya ni Brenda na nanginginig. Doon niya nalaman na nanghihina na ang anak. Ayon pa sa asawa, nang dumating si Isidro
ay bigla na lamang daw itong natumba sa kanilang bakuran. Mabilis naman binuhat ni Paterno ang binata at inihiga sa kama nito. Mataas ang lagnat at namumutla. Nang hawakan niya ito sa pulso ay dito na napamura ang antingero dahil ang anak na si Isidro ay nabiktima ng yanggaw. Binalikan ni Paterno ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw at mga linggo. Walang ibang senyales maliban na lamang noong minsan ay may naamoy siyang aswang. Hindi na nag-aatubili pa si Paterno at agad niyang binigyan ng lunas ang sumpang bumalot sa nag-iisang anak. Ang una niyang ginawa ay inusalan ang anak para yon sa pansamantalang proteksyon at pabagalin ang epekto ng yanggaw sa katawan. Kasunod nito ay naghanda siya ng mga dahon ng makabuhay at maging ng kalamansi. Habang ang asawa ay inatasan niya na magpausok ng balat ng nyog sa likod bahay. Matapos ang maiksing ritual ay dahan-dahan niyang iniangat ang ulo ng anak at pinainom niya ng langis upang maisukan nito ang yanggaw na unti-unting nang nabubuo sa loob ng sistema. Matapos makainom ng langis ay hinilot naman niya ng hinilot ang tiyan ni Isidro at doon niya naramdaman ang maliit na yanggaw. Habang patuloy na ginagamot ang anak ay namutawi sa utak ng antingero na babalatan niya ng buhay ang aswang na gumawa nito sa kanyang anak at uubusin niya ang lahat ng lahi nito. Makalipas ang halos kalahating oras sa paulit-ulit na pagpapainom ng langis ay sumuka na nga si Isidro at nagkaroon na ng malay. Inalalaya naman siya ni Paterno at sinusuportahan din niya ng orasyon ang bawat pagduwal ng anak. Hanggang sa nailabas nito ang malaholin na isang nilalang. Wala na itong buhay nang bumulagta sa may sahig. Agad niya naman itong dinampot at inihagis sa apoy. Sa wakas ay ligtas na ang binatang si Isidro, subalit nang hihina pa rin ang katawan. Inatasan naman niya ang asawa na gumawa ng lugaw at ipakain agad sa anak. Pagsapit ng gabi, mahina pa rin si Isidro. Hindi ito iniwan ng ina sa kanyang tabi, habang si Paterno ay walang habas sa pagbabantay sa paligid. Kinabukasan ay kinausap niya si Emong na kanyang kababata. Nagbabaka sakali si Paterno kung may namataan itong kakaibang nilalang sa lugar. Sa palagay ko ay mukhang dayong aswang lang ang dumali sa anak mo. Alam naman ng lahat dito kung ano ang kaya mong gawin. Kaya sigurado ako na hindi taga-baryo yun. Talagang sinusubukan ako. Sa oras na malaman ko kung sino ang gumawa nito sa aking anak, pagsisisihan niya kung bakit pa siya nabuhay. Sa paglipas pa ng mga araw ay patuloy sa paghahanap ng kasagutan itong si Paterno. Sa bawat araw na nagdaan ay pabigat ng pabigat naman ang kanyang kalooban. Tila ba isang sumpa para sa kanya ang hindi makaganti sa nangyari sa kanyang anak. Sa kabilang banda ay naging maayos naman ang kalagayan ni Isidro. Isang malaking leksyon sa binata ang nangyari sa kanya. Dito niya na napagtanto kung bakit ganoon na lamang kaigpit ang kanyang ama. Isang araw nun, nilapitan si Paterno ng kanyang anak. Humingi ito ng paumanhin sa pagiging pasaway nito hanggang umabot sa punto na binalak na ni Isidro na matutunan ang kaalaman ng kanyang ama. Bagay na sobrang ikinabahala ni Paterno. Takot ang namutawi sa itsura ng antingero at nagwika ito ng, Kaya nga hanggang ngayon, Isidro anak, hindi ako nagbabahagi ng anuman tungkol sa aking kakayahan sa iyo. Dahil ayoko na maranasan mo ang nangyayari sa pamilya natin ngayon. Nais ko na magkaroon ka ng maayos at normal na buhay. Hayaan na lang natin anak na ang pagiging antingero sa ating lahi ay magtatapos na sa akin. Natahimik naman itong si Isidro at mukhang napagtanto niya sa sandaling yon na hindi nga madali ang magtangan ng isang bagay na katulad sa kanyang ama.
Gayunpaman, inabisuhan na lamang ni Paterno ang anak na wag nang isipin ang mga ganitong bagay. Nang tumalikod na ang anak, ay napabuntong hininga na lamang siya dahil dumating na ang araw na kinatatakutan niya, ang magkaroon ng interes ang anak sa pagiging isang antingero. Naalala niya noong kabataan niya ay nag-umpisa din siya sa pagiging kuryoso hanggang sa nagustuhan niya nito. Ang kaibahan lang ng kanyang anak, sinuportahan si Paterno noon ng kanyang ama tungkol sa pagtangan ng mutya. Lumipas na ang ilang linggo, ngunit wala pa ring maituro si Paterno kung sino ang nanggagaway sa kanyang anak, maliban na lang kay Doming. Kaya nagpasya na siyang kausapin ito. Sa muli nilang paghaharap, tulad ng dati ay bakas pa rin sa itsura ni Doming ang takot at pagiging ilag kay Paterno. Mariing itinanggi niya din dito na wala siyang kinalaman sa nangyayaring pangyayanggaw, at isa pa, takot siya kay Paterno, at higit sa lahat, wala naman siyang kilalang aswang. Subalit nang tanungin niya ang tungkol sa kamag-anak nito na sumira sa kanyang bangka, dito na biglang natahimik itong si Doming. Halatang may hindi ito sinasabi at nililigaw lang si Paterno sa ibang topiko. Dahil naman sa pagkairita ay mabilis niyang nasakal ang kausap at agad namula ang pagmumukha nito dahil sa sobrang higpit ng pagkasakal. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Doming. Sa oras na nalaman ko na may kinalaman ng mga kamag-anak mo sa nangyari sa anak ko, hindi lang ikaw kundi ang buong pamilya mo ay ililibing ko sa lupa ng sabay-sabay. Nanginginig naman itong si Doming at nagpupumiglas. Nakiusap siya na bitawan at magsasalita na rin siya. Bumagsak naman siya sa lupa habang hinahabol ang hininga. Napaluhod din siya at kabado na sa revelasyong isinisiwalat. Sa mga oras na yun ay wala nang pagpipilian pa si Doming. Ayon sa kanya, hindi siya sigurado na may kinalaman nga ang mga ito, ngunit nakatitiyak naman siya na ang isa sa 5 kamag-anak niya ay may lahing aswang. Maituturing na malayong kamag-anak niya nito, pero hindi lingid sa kanyang kaalaman ang mga usapin tungkol sa pagkakaroon nito ng kaugnayan sa mga aswang. Kasunod nito ay ang pagbibigay ng lokasyon ni Doming sa nasabing kamag-anak. Bago naman umalis itong si Paterno, ay muling nakiusap si Doming na huwag idamay ang kanyang pamilya kung may kinalaman man ang kamag-anak niya sa pangyayari ng pangyayanggaw. Samantala, habang naglalakad si Paterno at nasa hindi mataong lugar, napahinto na lamang siya at lumingon sa direksyon ng lugar kung saan naroroon ang kamag-anak ni Doming. Ito ay walang iba kundi sa hilagang bahagi ng isla. Kinagabihan, nang matapos ang kanilang hapunan, inausap ni Paterno itong si Isidro. Sa gabing yun ay inilabas niya ang kanyang saloobin. Inamin niya sa kanyang anak na matagal niya nang gustong kalimutan ang pagiging antingero dahil sa hangarin ng normal na buhay. Pero sadyang pagkakataon mismo ang gumagawa ng paraan upang gamitin niya ang kakayahan. Inamin rin niya sa anak na tanging kamatayan lang ang makakapagpahinto ng kanyang pagiging antingero. Sa sandaling yon ay nakaramdam ng takot itong si Isidro, kaya nagmungkahi ito na umalis na lang sila sa lugar. Ngumiti ng bahagya si Paterno at nagwikang walang lugar na magiging ligtas sila sa mga nilalang dahil habang may kasamang antingero sa loob ng tahanan ay tiyak na naaamoy ito ng mga kalaban. Inilahad din niya sa kanyang anak na kailangan niyang tapusin ang sinimulan ng aswang dahil kapag hinayaan niya ito, hindi titigil ang mga kalaban na hindi mapilayan itong si Paterno.
Alam mo anak, kayo na lang ng nanay mo ang meron ako. Kaya gagawin ko ang lahat upang maging ligtas kayo. Nangilid naman ang mga luha ni Isidro dahil parang naghahabili na ang kanyang ama. Lalo pa nang sinabi nito na sa loob ng 1 linggo at hindi pa siya nakakabalik ay umalis na agad sila sa isla. Nang tanungin ni Isidro kung saan pupunta ang ama, tanging sagot nito ay tatapusin niya ang sinimulan ng aswang. Hinintay niya na makatulog na ang asawa at anak bago niya isinagawa ang paglalagay ng proteksyon sa bahay. Kinabukasan, hindi pa man sumikat ang araw, ay nagpaalam na si Paterno. Huli niyang nasilayan ang malungkot na mga itsura nila Brenda at Isidro. Buo na ang loob ni Paterno na harapin at tapusin ang aswang na nangyanggaw sa kanyang anak. Dapit hapon na nang makarating si Paterno sa bayan ng Monreal, ang hilagang bayan ng Ticao. Magaan ang pakiramdam at walang bakas ng kasamaan ang lugar na tila ba napakapayapa nito. Pero alam niya na sa bawat likod ng kagandahan ay may nakatagong kasamaan. Lumapit naman siya sa isang maliit na tindahan. Nagtanong siya kung may kakilala itong si Mulong, kamag-anak ni Doming na siyang itinuro nito. Bagamat naituro nito ang kinaroroonan ni Mulong, halatang napakatipid ng sagot ng tindero at napayuko na lamang ito. Sa palagay niya ay may hindi sinasabi ang tindero, pero hindi na lamang siya nag-usisa. Siya nga pala, 2 dekada na nang huling umapak si Paterno sa bayan ng Monreal. Sa kabila ng kanyang kakayahan, ay nanatili pa rin sa kanya ang takot sa gabunan noong minsan niya itong nakaharap. Malakas man ang loob pero hangad niya na hindi magkaugnay ang aswang na si Mulong at ng gabunang pinaka-iniiwasan niya. Habang binabaybay niya ang daan, unti-unti nang dumidilim ang kalangitan. Pakonti na rin ang mga tao at kabahayan. May mga iilang tumititig sa kanya at agad din namang binabawi ang mga tingin kapag nagtatagpo ang mga mata nila. Hanggang sa may nakita si Paterno na isang matandang babae na nakatayo sa may sagingan. Mahaba ang buhok na kulay abo at mahaba rin ang kasuotan nito. Nasa gilid lang ito ng daan at hindi kumikibo habang nakasunod sa kanya ng tingin. Magandang hapon po, Manang. Hinahanap ko lang po ang bahay ni Mulong. Makikiraan po. Kahit kakaiba na ang pakiramdam ni Paterno sa matandang yon, ay gumalang pa din siya at bumati. Subalit diretso lang ang tingin ng matanda na para bang walang naririnig. Makalipas ang ilang minuto, muli na namang nagpakita ang matanda sa parehong ayos. Hanggang sa 3 beses na paulit-ulit, dito na huminto si Paterno at ngumisi. Alam niya na binabagat na siya ng matanda. Mabilis siyang lumapit dito at walang awang sinakalang matanda, ngunit naging katawan ng saging ang anyo nito. Kasunod ang boses ng paghalakhak ng isang hukluban. Pero hindi nagpatinag si Paterno. Gamit ang usal sa kanan ay nagpalipad hangin siya at dito na umuungol ang matanda at may bumulagta na sa likod ng mga puno. Mabilis na nagtungo si Paterno at doon niya nakita ang matanda na unti-unting bumangon. Ngumisi naman ito at bumungad sa kanya ang may itim na ngipin nito. Idinuro siya ng matanda at tanging ang hintuturo nito ang may mahabang kuko. Subalit may kakaibang kislap sa dulo ng kuko. Para itong tubig na namuo sa dulo ng kuko. Nang ipinatak ng matanda ang bagay na yon sa lupa, ay siyang pagtilapon ni Paterno. Muling humalakhak ang matanda. Gamit ang isang patpat ay walang habas niya na pinaghahampas ang antingero. Mabilis din ang kilos ng matanda
At sa bawat pagtilapon ni Paterno ay agad itong nasusundan ng nilalang. Hanggang sa nasalo at nahawakan na ni Paterno ang patpat na ikinagulat ng matanda. Kasunod nito ay ang paghila niya sa patpat at pagbitiw ng malakas na suntok. Sapul sa muka ang matanda at tumilapon ng iilang metro. Tumayo naman ito habang humihiyaw sa sobrang sakit at hawak-hawak ang dugoang pisngi. Muling nagbitiw ng usal si Paterno, ngunit naiiwasan lang ito ng matanda. Hanggang sa nasakal na siya nito, ngunit walang bahid na takot ang mukha ni Paterno. Bagkus, ngumisi lang ito na ikinasimangot naman ang matanda. Hanggang sa nagbitiw ng isa pang usal si Paterno, ngunit usal na ito sa kaliwa at laking gulat naman ang matanda. Hinawakan ni Paterno ang kamay nito habang paulit-ulit na nag-uusal sa kaliwa. Sumisigaw ang matanda na tila nakakaramdam ng matinding sakit. Lumuhod na ito sa lupa habang nakahawak pa rin si Paterno sa kanya. Namilipit na ang matandang hukluban hanggang sa ibinalibag ito ni Paterno. Tumama ang katawan nito sa isang puno at dito lumagutok ang mga buto, dahilan upang bawian ng buhay ang matanda. Lumapit naman si Paterno at tinadyakan pa ang pagmumuka ng hukluban at nabiyak ang bungo nito. Samantala, sa kanyang pagpapatuloy ay bumalot na ang dilim sa paligid. Umakyat siya sa isang puno at doon nagpalipas ng gabi. Maya-maya pa ay sumilaw na ang malaking buwan. Napaaganda nito na parabang nagbibigay pag-asa kay Paterno. Humiga naman siya sa malaking sanga at nakatitig lang sa mga ulap hanggang sa ang anino ng mga dahon ay biglang kumapal. Dito bahagya siyang bumangon at doon niya nasilayan ang isang bangka na nakalutang sa hangin. May sakay ito na wangis ni kamatayan. Nanatili at halos hindi na humihinga itong si Paterno habang dumadaan ang bangka sa itaas ng mga puno. Ayon sa kwento, ang bangka ng kamatayan ay nangongolekta daw ito ng mga kaluluwang hindi natatahimik. Hindi pa man tuluyang nakakalayo ang bangka ay nakarinig na si Paterno ng isang sigaw na tila pinipilipit na hinihila. Boses ito ng matandang hukluban. Marahil sa sandaling yun ay kinukuha na ang kaluluwa nito. Kinabukasan, sa pagpapatuloy ni Paterno ay natuntun niya na ang bahay ni Mulong. Nasa isang maliit na nayo nito, simpleng pamumuhay at walang bakas ng kasamaan. Samantala, masayang nagpaalam si Mulong sa kanyang mga kaibigan upang kukuha ng tuba sa likod bahay. Nakangisi pa ito habang nag-iigib ng tuba mula sa malaking tapayan nang biglang may humila sa kwelyo nito at dito bumalibag ang lalaki sa may kamalig. Pag-angat niya ay sumilay sa kanya ang nanlilisik na si Paterno. Hayop ka, nandito ka lang pala. Sabihin mo sa akin kung nasa ng aswang na nagyanggaw sa anak ko. Nanginginig naman itong si Mulong at nauutal habang sumasagot. Ayon kay Mulong, nasa kabilang baryo nakatira ang aswang na si Minerva. Pinsan daw ito ng nanay niya. Nakiusap siya dito na gantihan si Paterno sa ginawa sa kanila dati. Pero hindi naman daw niya alam na ang anak ni Paterno ay ang pinunteriya. Subalit hindi napawi ang galit ni Paterno sa paliwanag ni Mulong. Tinali niya ang mga kamay nito at hinila upang ito mismo ang magtuturo sa kinaroroonan ni Minerva. Maawa ka na sa akin, Manong. May pamilya ako. Pangako, ipapatigil ko na ang panggugulo ni Tia Minerva. Talagang matitigil na dahil pupugutan ko siya ng ulo. Sige po, Manong. Siya na lang po ang parusahan ninyo.
Huwag niyo na po akong idamay. Maawa po kayo. Hindi na nagsalita pa si Paterno dahil wala naman siyang balak na buhayin pa itong si Mulong. Dapit hapon na nang marating nila ang bahay ni Minerva. Nag-iisa lamang ito. Isa itong kubo na nasa gilid ng bangin. Tahimik ang paligid na animoy walang tao sa lugar. Tinanggalan ng tali at pinalakad ni Paterno itong si Mulong malapit sa kubo. Pero bago nito, binalaan niya ito na kapag gumawa ito ng maling aksyon, babagsak ito sa lupa kagaya sa ginawa niya dito dati. Tumango naman ang lalaki at mangyak-ngyak na lumapit sa kubo ng aswang. Bala kasi ni Paterno na palabasin ni Mulong ang aswang bago niya ito harapin. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto na yari sa amakan. Kitang-kita naman ni Paterno ang paglabas ng isang babaeng may edad na. Marahan itong lumapit kay Mulong na puno ng paghahanda ang muka. Tila alam nito na may masamang mangyayari sa kanya. Hanggang sa nagwika itong si Mulong ng, Tiya, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Ang antingero, nandito siya. Subalit imbis na tulungan ay umatras itong si Minerva at itinulak si Mulong palayo. Nagmadali itong pumasok sa kubo. Habang mabilis naman na sumugod si Paterno, ngunit sa pagpasok niya ng kubo ay nakita niya na tumalon na sa bintana itong si Minerva at nang dungawin niya, nakita niya na bumulusok sa bangin ang babae at naging ibon. Sa kasamaang palad, nakatakas itong si Minerva. Matayog naman itong lumipad papalayo sa kubo, bagay na ikinagalit ng gusto ni Paterno. Lumabas agad siya ng bahay at nakita niya si Mulong na tumatakbo na papalayo. Dumampot ng bato si Paterno at inusalan nito. Dito malakas niyang ibinato kay Mulong. Tumama ito sa likuran ng lalaki at agad na bumulagta. Gumagapang na si Mulong sa lupa hanggang sa hinila ni Paterno ang kanyang paa. Ibinuhos ng antingero ang galit niya kay Mulong. Inundayan niya ito ng mga suntok at sipa hanggang sa nalupaypay na ito. Sa tindi ng galit ni Paterno ay kumuha ito ng baging at itinali sa leeg. Isinabit niya ang katawan nito sa puno kung saan katapat sa kubo ni Minerva. Iniwan niya si Mulong na wala ng buhay at nagkulay lila na ang pagmumuka. Nag-abang naman siya hanggang sa bumalik ang aswang. Malalim na ang gabi nang bumalik si Minerva. Tanging ilaw lang ng buwan ang umaaninag sa kapaligiran, habang si Paterno ay matyagang nag-aabang. Nakita niya si Minerva na lumapit sa puno kung saan nakasabit ang bangkay ni Mulong. Hinawakan nito ang paa ng bangkay at gumapang sa katawan at pinutol ang baging. Inilapag niya ang bangkay sa isang papag na nasa labas ng kubo. Matapos nito ay nagpalit anyo si Minerva bilang ibon at lumipad. Inaantabayanan pa rin ni Paterno ang susunod na mangyayari hanggang sa nakarinig na siya ng boses ng mga tao. Dumating pala ang mga kamag-anak at pamilya ni Mulong. Agad na napahagulhol ang asawa at ina ni Mulong at nasipat ni Paterno. Sa di kalayuan ay dumapo ang ibon sa isang puno at ilang saglit pa ay bumaba doon si Minerva. Sumisigaw sa galit ang ina ni Mulong at buong loob na inutusan ni Minerva na ubusin ang lahi ng antingero at si Paterno ang tinutukoy nito. Sa mismong bakuran ni Minerva ay doon nila inilibing ang bangkay ni Mulong. Bagamat puno ng paghihinagpis ay hindi nakaramdam kahit na konting awa itong si Paterno sa pamilya ni Mulong. Para sa kanya, nararapat lamang ito para sa kanila na nakikipag-ugnayan sa isang aswang.
Pagsapit ng madaling araw ay umuwi na ang mga tao. Mag-isa na lamang si Minerva sa loob ng kubo at sa pagkakataong ito ay hindi na siya patatakasin ni Paterno. Lumabas na siya sa pinagtataguan. Nakangisi at nasa mukha na ang tagumpay. Nagpasya naman si Paterno. Nakaliwa ang gagamitin niya kay Minerva dahil nais niyang magkasubukan sila. Dito nag-usal na siya ng palipad hangin. Kumalabog ang loob. Paiwatig na naapektuhan si Minerva. Nagpupumiglas ang aswang. Nawasakin ang bintana. Ngunit hindi niya ito nasira dahil na rin sa kagagawan ni Paterno sa pagselyo ng kubo. Nakulong mismo si Minerva sa sarili nitong lungga. Sa paglapit ni Paterno sa kubo ay agad niyang winasak ang pinto at dito bumulaga sa kanya ang anyong aswang ni Minerva. Umangil naman ang aswang at nagkasubukan sila ng lakas. Nagmistulang isang hawla ng dalawang mandirigma ang kubo. Wasak at sira-sira na ang loob nito dahil sa tagisan ng dalawang nilalang. Maya-maya pa, sinubukan ni Minerva na tumakas sa pinto. Ngunit nahawakan siya ni Paterno. Ibinuka na ng aswang ang kanyang pakpak ngunit sumabit ito sa nawasak na bubong dahilan upang hindi siya nakalipad. Dinaganan ni Paterno ang aswang. Napasubsob naman ito sa may sahig pero patuloy pa rin sa pagpupumiglas. Umaangil na ang nilalang na yon sa kagustuhang makatakas. Nang mahawakan ni Paterno ang ulo nito ay walang humpay niya itong inihampas sa sahig hanggang sa nawasak ito. Umabot na sila sa silong ng kubo gamit ang matatalas na kuko at nagtiyagang gumapang ang aswang. Ngunit napipigilan naman siya sa pinagsamang pisikal na lakas at usal ng antingero. Buong lakas naman na binali ni Paterno ang mga pakpak nito dahilan sa pag-angil ng malakas ni Minerva. Angil ng paghihirap at paghingi ng saklolo. Ngunit tila hindi umaayon sa babaeng aswang ang gabing yun. Unang lumabas ng silong si Paterno at hinila niya ang aswang at doon niya inundayan ng suntok. Hayop kang demonyo ka! Muntik mo pang gawing kauri mo ang aking anak! Pagsisisihan at pagbabayaran mo ang kasalanan mo sa pamilya ko! Sa katunayan niyan, kayang-kaya naman natapusin ni Paterno ang aswang sa pamamagitan lang ng espiritual na atake, subalit sa tindi ng kanyang galit ay nais niya itong pahirapan. Halos hindi na makatayo pa si Minerva sa tindi ng bugbog at mga sugat sa katawan. At nang bumulagta ito sa lupa ay buong lakas na hinila ni Paterno ang ulo nito habang inaapakan ang katawan ng aswang. Parang pumilas ng goma si Paterno sa layuning ihiwalay ang ulo ng aswang sa katawan nito. Sa uli ay sinilaban niya ang kubo ni Minerva kasama ang katawan nito. Samantala, makalipas ang ilang oras ay dumating na si Paterno sa nayon. Papasikat na ang araw sa mga oras na yon. Isang alin na nagwawalis sa kanyang bakuran ang bumulabog sa lahat ng sumigaw ito ng napakalakas. Nakita kasi nito ang ulo ng aswang na nakatarak sa isang kawayan sa gitna ng mga kabahayan. Matapos nito ay naglakad na papalayo si Paterno. Dala ang tagumpay habang ang mga nasa nayon ay binalot ng takot at walang kaalam-alam kung sino ang naglagay sa pugot na ulo sa kanilang bakuran. Bago naman sumapit ang gabi, nakabalik na si Paterno sa kanilang bahay. Ang balitang hatid niya ay nagpagaan sa pakiramdam ng mag-ina. Kitang-kita naman ni Paterno ang kagalakan ng kanyang pamilya, ngunit sa kanyang kalooban, naroroon pa rin ang takot para sa pamilya. Dahil habang nabubuhay siya, ay hindi matatapos ang banta sa buhay ng kanyang mga
mahal sa buhay. Pagsapit ng umaga ay naghahanda na si Paterno upang pumalaot nang bigla namang nagsalita ang anak niyang si Isidro. Itay, magpahinga ka na po muna. Kararating niyo lang po kagabi. Ako na po ang mag-aayos ng mga lambat. Gising ka na pala, Isidro, anak. Maraming salamat. Pero ako na ang bahala dito. Mas mabuti na mag-igib ka na ng tubig. Siya nga po pala, Itay. Ano po ba ang nangyari sa pinuntahan ninyo? Hindi naman po kayo nagdetalye. Isidro, anak. Mas mabuting hanggang doon na lang ang nalalaman mo. Gaya nga ng sinabi ko, gusto ko na magkaroon ka ng normal na buhay. O sige na, mauuna na ako. Habang lumalayo itong si Paterno, ramdam niya na nagkakaroon na ng interes si Isidro sa lihim na karunungan. Bago pa mahuli ang lahat, kailangan niya ng kumilos. Imbis na mangisda ay dumiretso siya sa kanyang kaisa-isang kaibigan na si Manolo. Si Manolo ay ang bukod tanging nakakaalam sa mga ginagawa ni Paterno, pati na ang mga laban nito gamit ang karunungan ng kaliwa. Kinausap niya ito at hinabilin ang pamilya. Sa oras na mawala siya ay dalhin ito sa malayong lugar upang doon magsimula ng bagong buhay. Nagtaka naman si Manolo sa mga pinagsasabi ng kaibigan niya at dito niya na inilahad ang matinding takot noong nabiktima ng yanggaw si Isidro. Inilahad din niya sa kaibigan ang ginawa niya sa aswang na si Minerva at kay Mulong. Hindi naman nagulat itong si Manolo dahil sanay na siya sa mga laban ng kaibigan. Lumipas ang ilang buwan, naging payapa ang buhay nila. Hindi na rin halos naiisip ni Paterno ang tungkol sa kanyang kinatatakutan. Pero ang imahe niya sa baryo ay nanatili pa rin. Tinitingala si Paterno ng lahat dahil sa bagsik nito. Pero hindi alam ng karamihan na sa likod pala ng malaki at matipunong katawan ay ang takot na baka. Magising na lang siya ay mawala na sa kanya ang kanyang pamilya. Ang mapayapang buhay na yon ay biglang bumaliktad nang may isang nilalang ang muling nagpakita kay Paterno. Isang gabi, habang inaayos niya ang naputol na lambat, ay may napansin siyang kaluskos sa di kalayuan. Tumayo naman siya bitbit ang lampara upang mailawan ang bahaging yon. Wala naman siyang nakita ngunit may narinig siyang nagwika na may boses na mababa at nakakapangilabot. Magandang gabi sa'yo. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Natigilan naman itong si Paterno at kahit hindi pa niya nakikita ang nagsasalita, sa kanyang likuran ay alam niya na agad kung sino ito. At ang nilalang na matagal niya nang iniiwasan, walang iba kundi itong si Solomon, ang gabunan sa Ilaga. Kung hindi ka pa ba naman naging pabayang antingero, hindi sana kita matutunton. Pero hanga ako sa kakayahan mo ngayon. Kitang-kita ko kung papaano mo pinaslang si Minerva. At dahil sa muli mong pag-apak sa aking teritoryo, kaya kita nasundan dito. Anong kailangan mo, Solomon? Kung nakita mo ko, ibig sabihin nakita mo na rin ang malaking pinagbago ko. Kaya kung susubukan mo ko, hindi ka na makakatakas tulad ng dati. Bakit? Sa tingin mo ikaw lang ang nagbago? Siya nga pala, may binata ka na pala. Mukhang malusog at alagang-alaga mo. Dito mabilis na lumingon si Paterno, kasabay ng isang tigalpo. Ngunit hindi niya inakala na nasa malayo pala itong si Solomon. Ngumisi lang ito habang nasa likuran ng isang puno. Sa galit ni Paterno ay tumakbo siya at sinugod ang gabunan. Inaatake niya ito sa pamamagitan ng mga tigalpo ng kanan, subalit lahat ng yon
ay naiiwasan ni Solomon. Biglang nawala sa paningin niya ang gabunan. Dagdag pahirap sa kanya ang dilim ng paligid at ang lampara niya na nahulog sa lupa ay nawalan na ng apoy. Marahan siyang naglakad habang nilibot ang tingin ang paligid ng kanilang bahay. Kunot noon na siya. Nangyari na ang matagal niyang iniiwasan, ang muling pagtatagpo nila ng gabunan. Tumakas man ito sa kanya dati, pero aminado siya na nahirapan siya itong kalabanin. Ilang minuto pa nang lumipas ngunit hindi pa rin nagpakita itong si Solomon. Kaya kumuha siya ng mga panggatong at gumawa ng apoy sa bakuran. Hindi rin naman siya makatulog, kaya mag-aabang na lamang siya sa nilalang na yon. Habang nakaupo at nakatitig sa apoy, ay pinapalakas niya ang sarili at depensa ng katawan. Hindi naman siya tumigil sa pag-oorasyon. Pinakalat na rin niya sa hangin ang mga usal ng kanan nang biglang nagwika itong si Isidro. Itay, ano pong ginagawa mo dyan? Hindi ka pa ba? Isidro, pumasok ka sa loob at huwag na huwag kang lalabas. Sigaw naman dito ni Paterno sa anak. Subalit, bago pa man makapasok ng pinto si Isidro, ay nakita ni Paterno si Solomon na nasa likuran na ng anak. Akmang sasakmalin na nito ang binata nang biglang umusok ang balikat ni Solomon, dahilan upang tumalon ito papalayo ng bahay. Doon na lumabas itong si Brenda na siya pala ang nagsaboy ng asin sa aswang na yon. Hinila niya ang anak at isinarado ang pinto, alinsunod sa utos ni Paterno. Nang makita ni Paterno na umuusok pa, si Solomon ay agad niya na itong inundayan ng malulutong na sapak. Halos dumagundong sa pandinig ng mag-ina ang atake ni Paterno. Samantala, nagtatagisa na ng lakas ang dalawang mandirigma. Titiyakin na ni Paterno na hindi na muling makakatakas itong si Solomon. 2 dekada rin niya itong naging bangungot, kaya nanaisin niya na itong matapos kahit pa kapalit ay ang buhay niya. Ngunit hindi naman may kakaila ang lakas ng isang gabunan, hanggang sa dumating ang punto na napangyababawan na ni Solomon itong si Paterno. Nadaganan niya ito at hawak ang 2 kamay, ngunit laking gulat na lamang ng gabunan dahil ang magkabila ang kamay ng antingero ay magkaiba ang enerhiyang tinatangan. Ang kanan ay kapangyarihan ng liwanag ngunit ang kaliwa ay sa kadiliman. Dahil dito ay humina ang kapit niya kay Paterno, dahilan upang makawala ito. Muling sumugod si Paterno, tangan ang kapangyarihan ng kaliwa. Parang kinain ni Paterno ang lakas ni Solomon, hanggang sa paulit-ulit niya nang sinapak ang ulo nito habang nakaluhod na sa lupa ang gabunan. Nanlilisik ang mga mata ni Paterno. Bumakas ang alaala ng kahapon at ang layuning wakasan na ang lahat. Ibinuhos na ni Paterno ang lahat ng kanyang puwersa at kaalaman at di naglaon. Nabiyak ang ulo ng gabunan, dahilan upang manigas ito na parang bato at bumulagtas sa lupa. Sa wakas, sa loob ng 2 dekada ay nabunot na rin ang tinik sa dibdib ni Paterno. Napaluhod na lamang siya at nagpasalamat sa itaas, at sa gabing yon ay tuluyan ang nagtapos ang buhay ni Solomon, ang gabunang aswang na nagmula pa sa hilaga. Kinabukasan, nagtungo naman si Paterno kay Manolo. Ang pagtatapos sa buhay ng gabunan ay ang umpisa lang pala sa bagong buhay na tatahakin ng mag-inang Brenda at Isidro. Matapos ang mahabang pag-uusap ay nagpunta si Manolo sa bahay ni Paterno. Malungkot ito habang iniaabot ang isang liham para kay Brenda at Isidro. At habang binabasa ito ng mag-ina,
ay bumuhos ang luha ni Brenda at si Isidro naman ay lalabas na sana ng bahay upang sundan ang ama, ngunit pinigilan siya ni Manolo. Isidro, tama na. Matagal nang nagpahiwatig ang iyong ama. Noong una ay hindi ko rin siya naiintindihan. Pero ginawa lang niya ito para sa inyong mag-ina. Hindi naman na kailangan na umalis siya. Sabay naming harapin ang anumang panganib. Bakit niya kami iniwan? Bumuhos naman ang emosyon sa mga oras na yon. Si Paterno ay tuluyan ng lumisan at iniwan ang kanyang pamilya. Sa kagustuhan nitong mabigyan ng normal at maayos na pamumuhay ay isinakripisyo niya ang mga pagkakataong makakasama pa ang mga mahal sa buhay. Pagsapit ng gabi ay bumalik na si Manolo. Gumawa siya ng hukay at inihanda na rin ni Brenda ang mga kagamitan ni Paterno tulad ng libreta, mga nakatubing lumang tela at kwintas na may mga palawit na kahoy. Ibinalot ito ni Brenda sa puting tela bago ibinigay kay Manolo. Inilagay niya ito sa hukay at binubuhusan ng langis saka sinindihan. Alinsunod ito sa habilin ni Paterno. Ibig sabihin nito ay tuluyan ng iniwan ni Paterno ang mga aral ng kaliwa at kanan. Subalit palaisipan sa kanila kung ano nga ba talaga ang nangyari sa antingero. Umalis ito na hindi man lang nagpaalam. Habang nagliliyab sa apoy ang mga gamit ng ama, nasa sulok lang naman si Isidro at umiiyak. Kinabukasan, nag-umpisa ng magligpit ng gamit ang mag-ina. Isa kasi sa habilin ni Paterno na lisanin na nila ang isla ng Tikaw. Bago pa magtanghali ay dumating na si Manolo. Plano ni Manolo na dalhin ang mag-ina sa Cebu dahil may kapatid siya doon. Sa panibagong lugar na nasa sentro ng sibilisasyon na padpad ang mag-ina. Sinamahan lang sila doon ni Manolo ng ilang araw at bumalik na rin ito ng Masbate. At para naman kay Isidro, sa kabila ng napakasakit na pag-iwan ng kanyang ama, ay pinilit na lamang niya itong inintindi. Nagmistulang nakalutang sa isang pangyayari. Itong si Isidro, isang pahirap sa kanya ang ginawa ng ama. Minsan may mga pagkakataong nakakaramdam siya ng galit, ngunit sa uli ay ang pananabik pa rin sa ama. Gayunpaman, tinanggap at nagpatuloy sa buhay ang mag-ina at kahit kailan, hinding-hindi makakalimutan ni Isidro ang alaala ng kanyang ama bilang isang anak ng kinatatakutang antingero na may aral ng kaliwa at kanan. Wakas,